Nagbasit dati na po yung kabel ko lang. Soup na. Kahit dagdag soup. Tapos nung nabilis nga umunag. Sabaw. Nagdagdagan ko ng sabaw mga kabitayan. Naging masato yung soup. Ha? Sarap. Yan mga kapitay. Tignan natin. Tignan natin mga alaga ko. Kaya, yan. Mga alaga ko kailangan maliligo na naman sila. Yan. Ang daming mga ano ba yan yung ang pangalan ba yan? Palay. Mga palay. Tapos ano ngayon? Titignan natin yung wala tayong walang maulam-ulam. Ayan. Kaya ganap natin kanina. Napakain na natin si Inang, si Mother ng mushroom soup. Kaya continue natin na naman. Kaya maghahanap tayo ng eco-content natin mga kabiday. Yan. Kasi lagi na lang nandun tayo sa loob ng bahay. Kaya magtingin-tingin muna tayo rito mga kabiday. Ayan may mga bunga ng duhat ayun sa taas. Tulad ng sabi ko, baka mamaya nandyan na naman yung mga bata, akyat na naman sila dyan. Yan. Mga bungang duhat. Yan. Hindi natin mapipigilan kasi nandyan lang sila lagi na kagaya noon. Kaya yan mga kabiday. Magluluto na naman tayo ng pang-ulam ni nanay. Ang ulam naman yan, naghanap ako ng gulay kanina. Kaya super init mga kabiday. Kaya yan. Ayan, meron pa rito mga kabiday. Ayan. Ito mga kabiday, pwedeng maulam ito mga malunggay sa bulaklak. Siya. Kaya maganda rin, ang daming mga bulaklak o mga kabiday. Parang gusto kong mamitas ng bulaklak niya para ulamin natin. Pwede naman yan, 'di ba? Yung bulaklak niya. Kaya sa dami ng bulaklak niya, kaya bawasan natin. Yan. Bulaklak. Nagkandalaglag. Yan. Yan mga kabiday. Parang i-continue natin yung kasi si Mother siya yung masarap naman yung linuto ng pamangkin ko na na mushroom soup na ulam niya, 'di ba? Natuyo na yung mga tanim ko. Mga malunggay na naman tayo mga kabiday. Yan. Tumitigas na nga yan. Hindi natin alam kung matigas na yan. Tapos ito, ganito nakalalaki yung mga nandyan sa taas mga manangbiday. Yan, mga ganyan. Mga ganito, bihira na yung mga ganyan. Mga maliliit. Yan. Kasi puros malalaki na mga ganito na. Pero pwede pa naman siguro yan. Na lang natin, balatan na lang natin. Yan mga kabiday, himay-himayin natin yan isda. Tapos yan, 2 talong lang ang kinuha ko kasi parang hindi ko favorite yung talong na ngayon mga kabiday. Kaya alam niyo man ang biday, ang hirap talagang turuan si nanay. Ayaw niya talagang gumamit ng diaper.
sa pag-iihi, sa pag ano yan, lahat na. Kundi paulit-ulit naming sinasabing sa kanya talagang hindi siya talaga marunong. Kahit na sa gabi, patayin na namin yung ilaw para walang nakikita niya. Pero meron naman ilaw dun sa pinakakusina niya para hindi masyadong maliwanag para makatulog siya at makaihi. Pero wala pa rin mga kabida, gigisingin ka rin. Gigisingin ka na sabi niya, iihi daw, ganun. Pero kahit anong sabi, wala. Ini-ignore ka niya paulit-ulit, parang nagsasalita ka ng hindi niya naririnig, hindi niya na ano, parang hindi ka iniintindi. Ganun. Kaya, ano, nagkaubo-ubo pa nga ako dahil nga siguro sa lamig ng tubig or sa sa salita ng pagkakaliwanag kay nanay na gano'n nga, parang napaus pa ako mga kabiday. Kaya at sakit ng lalamunan ko. Yan, wala na naman kaming tulog. Kapatid ko. Kaya ang hirap talaga mga kabiday. Parang hindi niya naiintindihan si nanay o ayaw niya talagang umihi doon sa kumbaga salawal niya. Pero pinaliwanag naman namin na hindi naman salawal yun. Kasi diaper yun, sabi nga namin. CR ng pangmatanda yun. Pero wala pa rin mga kabiday. Hindi sumusunod. Hindi niya talaga gustong umihi dun sa diaper. Kaya hindi namin alam kung anong gagawin namin mga kabiday. Parang ang hirap na turuan si nanay. Tapos ngayon, problema na naman namin na gusto daw magdumi. Kagabi pa yan mga kabiday. Kagabi pa. Na gusto daw niyang magdumi. Pero sinasabi namin na magdumi na lang sila dun sa diaper. Pero ayaw pa rin kahit anong upo namin doon sa CR niya, hindi pa rin nakakadumi. Talagang ang hirap talaga mga kabiday. Parang kumbaga parang inuuto kami, yung parang sabi niya wala namang lumalabas, nandun lang sa bungad, ay nasa bungad lang. Tapos uupo na naman siya sa higaan. Tapos pagkahiga, sinasabi na naman niya na lalabas na, nandyan na, lalabas na yung ko. Sabi niya, magdudumi na naman daw mga kabiday. Tapos, uupo na naman namin. Tapos, mamaya, wala na naman. Hindi talaga, hindi niya talaga mailabas yung dumi niya. Kaya, yan, parang niloloko na kami ni nanay na parang binibiro pa nga namin na parang gusto nyo naman atang binubuhat kayo lagi. Sabihin na lang at bubuhatin kayo na lang namin. Sabi niya, na ileleng yung ganon. Sabi niya, ayaw nang lumabas. Gusto niya sa CR. Ganon. Kasi yun nga, hindi CR yung mga kabiday. Kundi, toilet lang yung maliit na malaki. Pero parang CR din, kaya lang hindi naman totoong yun. Parang hindi arenola. Kaya yan mga kabiday, talagang ang hirap talagang turuan si nanay na magdumi. Tapos ngayon parang talagang naiirita na ako sa kasasabi niyang palipat-lipat doon sa higaan niya, sa upuan niya, tapos yung CR niya, gano'n. Kaya naalala ko, may papaya dyan sa likod ng kusina nila. Yung lalaking papaya mga kabiday. Kasi may bunga yun yung talagang pinakita ko na noon sa inyo. Tapos may hinog na dalawa. Kaya sabi ko, kasi ang saging naman, yung pahaba na ganun kahaba. Parang tumitigas naman yung niya, yung dumi. Kaya pinitas ko yung papaya, pinakain ko yung papaya na yun, kahit na medyo matigas-tigas pa, pero pinakain ko talaga. Mga maya-maya, sabi niya, gusto na naman daw magsisian ng Kaya pinaupo namin ni sister yung sa CR niya. Yun lumabas mga kabiday.
nag-ano nga, nakakadumi siya ng konti lang mga kabiday, ganyan lang siya. Maliit lang. Parang ano lang, ganyan lang siya kalaki. Yan. Ganyan lang siya kalaki. Kaya yan, pinatulog na namin, nandun sa salas. Ano siya, nakapahinga na siya. Nakaidlip na siya. Kaya yan, nandito na ako para magluto ng lunch namin. Ang lulutuin na naman namin, yun nga, yung pinakita ko mga gulay, mga kabiday, na ano, ayan. Yan, kabiday. Tapos yan, dalawang talong, ang palaya, yan, ito lang. Yan. Tapos haluan ko na lang siya ng piniritong na isda. Yan lang ang ulam namin mga kabiday. Kaya ayaw ko ng manok. Nakakaano ng manok mga kabiday. Parang pangit yung manok na araw-araw. Kaya kung maaari lang puro isda at gulay na lang ang ulamin namin. Pero ang gulay natin mga kabiday, alam nyo naman, malunggay. Ang daming tumigas na dyan na malunggay mga kabiday. Kaya yun, nanguha tayo para ulamin natin kasi maganda yung puros gulay. Puros gulay. Maaari nga lang sa puros gulay kung wala lang kung hindi lang ganyan si nanay na inaalagaan namin. Araw-araw ako nangunguha dyan na gulay kasi hindi ko nga maaraw-araw na kumukuha dahil nga nandun ako sa kabila. Saglit lang ako dito tapos pupunta na ako doon, babalik na ako doon. Kaya nakita niyo doon sa yung mga malunggay doon, ang daming mga natuyok na malalaki na. Kaya hindi na pwedeng ulamin. Kaya mga kabiday, maliligo muna tayo para bago tayo magluto mga kabiday. Super init at para magluto na tayo ng ulam natin. Yan.